Okay, isa sa mga natatandaan kong lesson kay Mr. Randy Solis o Mr. Randy Guillermo Solis nung third year ako, third year high school. Sa elective namin which is trigonometry, sinabi niya, kapag gumagamit ka ng arc sine at saka arc cosine, siguraduhin mo na yung value is between -1 to 1. So, ibig sabihin, -1, 0 point something hanggang 1. No, kasi, yun yung restriction. Pag sumobra doon, yun yung range, yun yung restriction. Pag sumobra doon, lalabas sa scientific calculator, error. Error yun. Or undefined. Okay? So, bakit daw kailangan, yun yung sinabi ni Sir Randy at saka yung sinasabi niya na yung calculator nyo dapat nakaset sa DEG, hindi yung calculator nyo, scientific calculator nyo in degree mode, hindi siya radian mode. Yun yung natatandaan ko sinabi. So, in-extend natin yun. So, aside from that, which is tinuro na ng aking teacher, na tinuturing kong kuya, tinuro na ng teacher ko yun, so alam ko na yun. So, extending that, bakit daw? Bakit daw pag gagamit ka ng arc sine at saka arc cosine kapag ka -1 to 1 yung result o yung answer? Isa sa sinabi ng Google o ng internet is it undoes o it undo yung ratio ng sides, no? It undo yung sides. Para ang lumabas sa sagot is angle. Kasi pag sinabi mong sine, arc sine, sine and cosine angles yan. So kung ang angle mo is side, ay kung ang result mo is yung nakuha mo pag dinivide mo yon, when you perform a ratio o yung quotient, no? Pag ang quotient mo is between that range, it follows na ang final answer should be angles and not sides. Kasi sa trigo hinahanap din yung sides. Paano kung angles yun? Angles lang dapat. Exclusively angles. So gagamit ka ng inverse sine and inverse cosine. Yan. Another trigo, in-extend ko lang. Kasi hindi naman usually ituturo yan. Kasi it would complicate things. So nasa sa estudyante na yon kung i-extend niya. And most people, yun ang alam. No? Yung value nun, yung restriction, yung between 1 and -1, use arc sine and arc cosine. So, yun lang pa.